Magandang araw po sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Joaquin at nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking kaibigan na si Johnny sa kanyang mga naging nobya na nagbigay sa kanya ng matinding parusa sa nagawa niyang kasalanan. Marahil ay hindi ito mapaniwalaan ng ibang tao pero totoong nangyari ito sa buhay ng aking kaibigan. Natatandaan ko pa noong taong 1990. Nakatira pa kami sa Samar. Mahirap ang aking pamilya pero hindi naman ako nagrereklamo sa aming buhay. Kahit may pagkakataong kinakapos kami. Nakilala ko si Johnny na anak mayaman pero hindi sagabal ang estado namin sa buhay para maging matalik kaming magkaibigan. Nasa abroad ang kanyang ama at ang kasakasama niya sa bahay ay ang kanyang ina at nag-iisang kapatid na babae. Madalas siyang pumupunta sa aming bahay at kung saan saang lugar kami gumagala para makapaghanap na naman siya ng mabibiktimang babae. Sa hirap at ginhawa ay palagi kaming magkasama kahit pa sa mga kalokohan. Likas na marunong makisama si Johnny, kaya lang ay mayroon siyang kakaibang ugali na hindi ko nagustuhan sa kanya. Hindi siya makontento at hindi nabubuhay kung walang babae. Ewan ko ba kung minsan na ba siyang nagseryoso sa relasyon. Simulat sa pulang pagkakaibigan namin ay hindi ko siya kinakitaan ng pagsuko at pamamahinga sa panliligaw sa babae. Basta't nagustuhan niya ay hindi niya pinakakawalan. Walang babae ang hindi niya napapasagot. Masyadong maginoo at malambing si Johnny, kaya madali niyang mahuli ang kiliti ng kanyang mga nililigawan. May insidente pa noon na may sinulot pa siyang nililigawan ng kaibigan namin, kaya hindi na sila nagkasundo kahit noong makipaghiwalay siya sa kanyang nobya. Nagkalamat lamang ang kanilang pagkakaibigan. Bukod pa sa sex appeal ay magaling siyang mambola sa mga babae, kaya naman kabilaan ng mga nagiging nobya niya. Talento na niyang magpalusot kapag malapit na siyang mahuli sa mga kababalaghang ginagawa niya. Kaya naman hindi nalalaman ng mga babae na tinatarantado sila ni Johnny. Pero hanga din ako sa kaibigan ko sapagkat napakabilis niyang magsawa sa babae. Para lamang siyang nagpapalit ng damit. Tumatagal lamang ng ilang linggo at mayroon na naman siyang bagong nililigawan. Maswerte na lamang kung aabot ng ilang buwan ng kanyang pakikipagrelasyon. Isang araw na pag-alaman na naman ng mga magulang ko na may hiniwalay ang anak mayaman si Johnny at ang pinagpalit nito ay isang babaeng matanda sa kanya pero saksakan din ng yaman. Ako pa ang napagalitan ng tatay ko pagkatapos niyang umuwi ng lasing sa bahay namin. Kamuntik pa niya akong habulin ng taga at kung ano pang mga sinabi niya sa akin. Nabanggit niya sa akin na hindi niya ako pinalaki na nagpapaiyak sa mga babae. Binabalaan niya ako na kapag gumaya ako sa pambababae ng kaibigan ko, ay puputulin niya talaga at didikdikin ng pinong-pino ang kaligayahan ko nang hindi ako makadisgrasya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Tumugon ako sa tatay ko at sinabing kapag pinutol niya ang kaligayahan ko, ay magsisisi siya at hindi ko mapaparami ang lahi namin. Lalong naggitngit sa galit ang tatay ko at kamuntik na niya akong tagain. Mabuti na lamang at napakalma siya ng nanay ko. Nabahala ako sa mga huling salitang binitawan ng tatay ko sapagkat kahit lasing siya ay totoo naman ang mga sinasabi niya at talagang tututuhanin niyang putulin ang pagkalalaki ko. Kaya naman ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako gagaya sa pagiging babaero ni Johnny. Hindi ako nagtangkang manligaw sa mga babaeng nagugustuhan ko sa takot na sa akin tumalo ng karma na ginagawa ng kaibigan ko sa mga nagiging nobya niya. Matinik siya at kahit mga taga-probinsya at lungsod ay pinapatulan niya. Wala siyang pinipiling pinagmulan. Basta't maganda, sexy at matangkad ang babae ay hindi niya pinapalampas. Naaawa na nga ako sa mga nagiging nobya niya sapagkat walang nakakaligtas sa kanya.
Lahat ay natikman na niya, pero maingat siya at wala siyang nabubuntis. Sa tuwing nagsasawa na siya sa kanyang kasintahan, ay maghahanap na naman siya ng panibagong masusumpungan. Hindi uso sa kanya ang malungkot pero mahilig siyang mangolekta. Inuunahan na niyang makipaghiwalay sa kanyang nobya bago pa siya mainip ng tuluyan sa isang relasyon. Isang araw ay may dumating na bagong salta sa aming lugar. May kagandahan ng dalaga at maganda ang hubog ng katawan. Pero madalang namin siyang makitang lumabas ng bahay. Pinayuhan kami ni Johnny ng mga residente sa lugar namin na wag pang tangka ang ligawan ng dalaga at sa ibang babae na lang magkagusto, sapagkat bali-balita sa amin na ang pamilya nito ay mambabarang at wala silang sinasanto. Kinabahan naman ako kaya kinausap ko ng mabuti si Johnny. Binalaan ko siya na wag na lang ituloy ang balak niyang panliligaw. Mukhang delikado at baka mapahamak pa siya. Kung maaari ay sa iba na lang niya ibaling ang atensyon niya. Marami pa namang ibang magagandang babae sa aming lugar. Pero imbis na sumang-ayon, ay tinawanan lamang niya ako. Kinausap niya ako at inutusang wag siyang diktahan sa dapat niyang gawin. At saka hindi siya naniniwala sa mga mambabarang. Mga kwentong kutsero lamang yun. At isa pa, napakaganda ng dalagang yun. Tinanong pa niya ako kung may mambabarang na maganda. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Kahit ano namang sabihin ko ay palagi niyang kinukontra. Ipinagpilitan pa rin niyang manligaw sa dalaga at sinubukan naming makipagkilala at makipagkaibigan sa kanya. Mabait at medyo mahinhin ang dalaga at napag-alaman namin na Maria pala ang pangalan niya na buhat sa Sikihor ang kanilang angkan. Medyo kinikilabutan ako sapagkat may kakilala ang mga kamag-anak ko sa Sikihor na mga mangkukulam at mambabarang, kaya hindi malayong totoo ang mga sinasabi ng mga residente ukol sa pamilya niya. May ilang araw na din na nakakasama namin si Maria at nagagawa pa siyang haranahin ni Johnny sa harap ng bahay nila na lubos na kinakikiligan ng dalaga. Nag-aalangan na ako sa mga pinaggagawa ni Johnny sapagkat kahihiwalay lamang niya sa Amazona niyang kasintahan at taga-Bohol. At ang kinatatakot ko pa ay baka bigla na lamang itong pumunta sa aming bayan at malaman na nililigawan ni Johnny si Maria. Binalaan ko na naman siya. Kung hindi niya seseryosohin si Maria, ay itigil na lang ang panliligaw dito. Ayaw kong may mangyaring masama sa kanya at pinag-iingat ko siya sapagkat hindi niya alam ang pinapasok niyang gulo. Nairita sa akin si Johnny. Ayan ka na naman pare. Napaka-negatibo mong mag-isip. Tinalo mo pa ang nanay ko sa kapapangaral sa akin. Hindi ako bata at alam ko ang ginagawa ko. Naririndi na ako sa mga sinasabi mo. Paulit-ulit na lang. Nagmumukha ka na rin kontrabida sa buhay ko. Ang mabuti pa ay huwag ka nang sumama sa amin ni Maria kahit saan man kami pumunta. Total wala ka namang naiambag para sagutin ako ng nililigawan ko. Hindi na ako nagpaliwanag kay Johnny at umalis na lang ako. Iniwan ko siya sa tabi ng daan kaysa makipagtalo pa ako sa kanya at lalo kaming mag-away sa walang kwentang agrumento. Pagka-uwi ko sa bahay ay nakita ako ng nanay ko. Tinanong niya ako bakit mukhang Biyernes Santo ang mukha mo at kung nag-away ba kami ni Johnny. Ipinagtapat ko sa kanya ang lahat at napabuntong hininga ang nanay ko. Napapailing siya sa pag-uugali ni Johnny. Sinabi sa akin ng nanay ko na lahat na lang ng babae ay sinunggaban ni Johnny. Kahit siguro punong kahoy kapag nilagyan ng palda ay papatusin niya at aakalaing babae rin. Nakakaloka siya sa kaibigan ko at naisip pa niya na kung naging babae si Johnny ay siguradong mas masahol pa siya sa makatinghigad. Hindi ko mapigilang mapatawa
lalo na sa panlalaki ng mga mata at pagtalsik ng laway ng nanay ko. Kung minsan ay napapasobra ang pagsasalita nito at ginagaya pa niya sa mga karakter na napapanood niya sa mga drama sa luma naming telebisyon. Pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabing hindi siya nagbibiro sa mga itinawag niya kay Johnny. Kaya tumahimik ako at sumeryoso. Ayokong mapagbuntungan ng galit ng nanay ko at walang preno ang bibig nito kapag naglilintan niya. Pinagalitan ako ng nanay ko at binalaang tigil-tigilan ng kadidikit kay Johnny at baka magkapalit na kami ng muka. Kung maaari ay wag na akong sumama sa kanya at baka madamay pa ako sa gulong pinapasok niya. Hayaan ko daw siyang mawindang, mag-isa sa problema niya at mag-focus na lang ako sa ibang bagay kaysa makipagkaibigan sa mga babaero na walang ginawa, kung hindi ang magpaiyak ng mga babae. Bahagya akong napaisip at tumahimik. May punto naman ang aking ina. Marahil ay kailangan ko nga munang magpahinga at dumistansya kay Johnny sapagkat ako ang mas sumasakit ang ulo at namumroblema sa kalagayan niya na dapat ay hindi ko naman pinapakialaman. Kaya naman mga ilang araw din akong hindi nagpakita kay Johnny. Makalipas ang isang linggo ay nakita ko si Johnny na may kasama na namang babae na kanyang kasabayan sa pagtawa at hinahalik-halikan niya ang mga kamay. Makaluma ang kagandahan ng babae at pakiramdam ko ay mahal na mahal niya si Johnny. Kita ko ang pangingislap ng kanyang mga mata habang nakatingin ng diretso kay Johnny. Sa isip ko na lang ay kaawa-awa na naman ang naturang babae. Wala siyang kaalam-alam na haring kasinungalingan ng kaibigan ko. Pagsasawaan lamang siya at ipagpapalit nito kapag may bago na namang putahe. Noong masulyapan ako ni Johnny, ay kaagad siyang ngumiti at lumapit sa akin. Nakipag-apir pa siya bago ipakilala sa akin ng babae na sa tansya ko ay bago niyang nobya. Christina ang pangalan nito na isa ring dayuhan at nagmula sa Marinduque, pero may ilang buwan na rin palang naninirahan sa Samar. Ngumiti ako at nagpakilala. Magilo naman si Christina at malambing ang boses niya kay Johnny. Saglit siyang nagpaalam dito at mayroon pa pala siyang dadaanan sa kanyang kamag-anak. Noong makaalis si Christina at kami na lamang ni Johnny ang natira sa daan, ay sinimplehan ko siyang kausapin. Pare, anong nangyari sa panliligaw mo kay Maria? Sino na naman yung kasama mo? Bakit may bago ka na namang nobya? Tumugon si Johnny. Tuloy-tuloy pa rin ang panliligaw ko kay Maria. Kaso sobrang pakipot. Kung umasta kasi si Maria ay akala mo naman ay ubod niya ng ganda. Kaya naman naghanap ako ng panibagong babaeng mabilis mapasagot. Nakilala ko si Christina at mas magaan ang loob ko sa kanya. Hindi ako nahirapan at saka kita ko na malaki ang pagkagusto niya sa akin. Nainis ako kay Johnny. Pinaalalahanan ko siyang mag-iingat sapagkat nasa iisang lugar ang dalawang babaeng pinagluloko niya. At siguradong darating ang araw na malalaman nilang dalawa na pinagsabay lamang sila ni Johnny. Pangiti-ngiti si Johnny at nasabi niyang huwag akong mag-alala dahil may lahi siyang palos at kaya niyang lusutan kahit na anong panganib. Hindi siya mahuhuli ni Maria. Bihasa na siya sa mga ganoong kalakaran. Halos mag-usok ang ilong ko sa yamot. Tumingin sa akin si Johnny at tumawa ng malakas. Alam mo pare, wala akong magagawa kung hinahabol-habol ako ng mga babae. Pogi ako at saka kaya kong ibigay sa kanila ang langit at paraiso. Kaya kung ako sa'yo ay tularan mo ko para hindi ka iwanan ng mga babae at lalong magkandara pa sila sa'yo. Napangisi ako. Ibang klase din siyang bumanat at magbigay ng payo. Akala mo ay may paparating na malakas na bagyo. Sobrang kahanginan na naman ang pinagmalaki sa akin ng kaibigan ko. Gumante rin naman ako ng biro. Oo nga pare,
Panay langit ang nararamdaman mo sa tuwing nakakatikim ka ng perlas. Pero impyerno naman ang napupuntahan ng mga babaeng nakikipagrelasyon sa'yo. Sinapok ako sa ulo ni Johnny. Grabe ka naman pare. Anong akala mo sa akin, demonyo? Tinawanan ko siya at pinag-aasar. Oo pare, diablo ang ugali mo. Kamag-anak ka yata ni Satanas. Lalo ko pa siyang inasar. Mabuti na lamang at hindi siya napipikon sa mga pagbibiro ko sa kanya. Nasanay na rin naman kaming dalawa sa aming mga nakagawiang ugali at kulitan. Kaya naman kahit napapagalitan na ako ng mga magulang ko at pilit pinapaiwas kay Johnny, ay hindi ko yun magawa. Sapagkat komportable ako sa kanya bilang kaibigan niya kahit may sakit siya sa pambobola sa mga babae. Pasalamat na lamang ako at hindi ako nahawa sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay napansin ko na hindi na nag-aakit si Johnny, na pumunta sa bahay ni Maria, at hindi ko na rin nakikitang kasakasama niya si Christina. Mukhang naghimala na yata ang kalangitan at narinig ng Diyos ang panalangin ko. Nagtaka ako at palagi na kaming tumatambay sa bahay nila, o di kaya naman ay namamasyal kami at halos hapon na akong umuwi. Hindi ko siya tinanong at pakiramdam ko na nagbabago na siya at malamang ay hindi na niya ipinagpatuloy ang panloloko sa dalawang babae. Akala ko ay ipagpapamisa ko na siya sa simbahan at ipagtitirik ng kandila. Subalit nagkamali ako ng akala. Panandalian lamang pala ang pagpapahinga niya. Isang araw nagulantang ako noong mapadaan ako sa may bukid at nakita ko si Johnny na may kaakbay na naman na magandang babae. Hindi yun si Maria at hindi rin si Christina. Kung hindi, panibagong babae na naman. Humanap ako ng tiyempo at noong makausap ko ng sarilinan si Johnny, ay doon ako naliwanagan. Pare, tumigil na ako sa panliligaw kay Maria at nakipaghiwalay na rin ako kay Christina. May bago na akong nililigawan at yun ay si Dolores na mula sa kabilang barangay. Kakaibang saya at kilig na ibinigay niya sa akin. At pakiramdam ko ay naiiba siya sa lahat ng mga naging nobya ko. Napakunot ako ng noo. Talaga? Ano namang pinagkaiba niya? Pare-parehas mo naman silang niloloko. Mapamayaman man o mahirap na babae ay wala kang pinipili. Kahit nga moreno o tisay ay inaasinta mo. Ngumiti si Johnny na puno ng pag-asa. Sa tingin ko ay ito na ang magiging sagot sa matagal ko nang inaasam. Ang magpapabago sa aking pagiging babaero. At darating ang panahon na ihaharap ko siya sa altar at magiging ina ng mga anak ko. Napabulalas ako ng tawa at bukod sa pagiging bolero ay isa pa siyang makata. Kahit siguro tamaan pa ako ng kidlat ay hindi ako naniniwala na magseseryoso siya sa relasyon. Pero hinayaan ko na lamang siyang managinip ng gising at sinuportahan ko na lang ang mga sinasabi niya kahit hindi katanggap-tanggap. Maya-maya pa ay may napansin akong kakaiba kay Johnny. Maiba ako. Paano ka nga pala nakipaghiwalay kay Christina? At paano mo nalayuan si Maria? Hindi mo sa akin sinabi ang dahilan kaya naguguluhan ako. Mukhang hindi naman sila ang mga tipo ng babae na madaling hiwalayan. Kita ko na malaki ang pagtingin nila sa'yo. Hindi siya sumagot at binago niya ang aming pinag-uusapan. Lumakas tuloy ang hinala ko na mayroon siyang tinatagong sekreto na ayaw niyang ipaalam sa akin. Hindi ko na siya inusisa at baka maging mitsa pa yun na masira ang pagkakaibigan namin. Inisip ko na lang na baka yun na ang simulang pagbabago ni Johnny. Kaya lang ay hindi yata talaga magiging tama ang mga palagay ko. Isang araw ay dumating sa bahay namin ang kinakapatid ng nanay ko na si Tia Neneng at naghahanap siya ng mapapasukang trabaho. Kahit na pagiging katulong ay tatanggapin niya para pandagdag kita sapagkat nawalan ng trabaho ang kanyang asawa at binubuhay niya ang dalawang anak.
Wala namang maitulong ang nanay ko sapagkat mahirap din ang buhay sa Samar at limitado lamang ang mga trabaho niyang nalalaman tulad ng pagiging labandera, tendera sa palengke at pagtitinda ng mga kakanin. Hustong dumating sa bahay namin si Johnny na humahangos at namamawis na para bang kinakabahan. Sa tingin ko pa noon ay nahuli siya ng kanyang nobya na may ibang nakaharutang babae. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya at bakit nagmamadali siyang pumunta sa aming bahay at kung may problema. Huminga ng malalim si Johnny bago nagsalita. "Pare, tulungan mo ko. Nagsipag-alisan ng mga kasambahay namin at natira lamang ngayang driver namin sa bahay. May sakit si Nanay Marita, pati na rin si Monica, at kinakailangan ko ng mag-aalaga sa kanila. Baka pwede kang mag-alaga at matulungan mo ko. Kung gusto mo ay dodoblehin ko ang pinapasahod ko sa'yo. Basta pumayag ka lamang." Biglang nangislap ang mga mata ni Tia Neneng. Nagpakilala siya at nagpresenta na magtrabaho sapagkat marunong siya sa mga gawaing bahay at nakapagtrabaho na din siya noon sa isang mayamang pamilya sa Bicol. Kung gusto daw ni Johnny ay kami na lang ang magtatrabaho sa bahay ninyo. Natuwa si Johnny at noong mismong araw na yon ay niyaya na niya kaming pumunta sa kanilang bahay para makapagsimula ng trabaho. Hindi na kami napigilan ng mga magulang ko at nakalabas na kami ng bahay. Pagkadating namin sa bahay ni Johnny ay laking gulat namin ni Tia Neneng na nakita naming nakaratay sa kama ang mag-ina. Namumutla sila at mukhang may sakit. Pinagmasdang mabuti ni Tia Neneng ang ina ni Johnny at binulungan niya ako at sinabihang kinukulam ang ina ni Johnny. Binalingan niya ng tingin ang bunsong anak at binulungan niya akong muli. Nabanggit naman niyang binarang ang kapatid ni Johnny at nakakatiyak siya na malakas na uri ng mambabarang ang gumagawa nito. Napasulyap ako kay Tia Neneng. "Paano mo po nalaman ng mga tungkol dyan?" Sinagot niya ako at pinagtapat niya sa akin na dati siyang albularya noong dalaga pa siya. At kahit may pamilya na siya ay may kakayahan pa rin siyang makapanggamot ng mga nabibiktimang barang at kulam. Yun pala ang dahilan kung kaya't sa isang tingin pa lang niya ay alam niyang binabarang at kinukulam ang pamilya ng kaibigan ko. Napatingin sa amin si Johnny at tinanong kami kung anong pinag-uusapan naming dalawa. Bahagyang lumapit sa kanya si Tia Neneng at iminungkahi na kung maaari ay ipagamot na niya sa albularyo ang mag-ina. Sapagkat nasa ilalim na ang mga ito ng matinding kapangyarihan ng mangkukulam at mambabarang at kung magtatagal pa ay siguradong ikamamatay nila ang kanilang karamdaman. Tumanggi si Johnny at pinagpilitan niya na dadalhin niya sa ospital ang mag-ina sapagkat hindi siya naniniwala sa mga albularyo. Mga katang-isip lamang ang pagpapagaling ng mga ito sa may sakit at mas mataas ang pinag-aralang mga doktor kaysa sa mga albularyo. Natahimik si Tia Neneng at nagkatinginan kaming dalawa. Mukhang hindi namin siya makukumbinsing maipagamot ang mag-ina sa albularyo at sarado ang isip nito. Maya-maya ay iniwan na muna kami ni Johnny. Naupo kami sa katabi ng mag-ina at biglang nagsalita si Tia Neneng. Nabanggit niya na medyo mayabang at mapagmataas ang kaibigan ko at mabuti na lamang at nakakayanan ko ang ugali niya. Bumuntong hininga ako at nagwika. Humingi ako ng pasensya sa ugali ni Johnny. Paliwanag ko na mabait naman siya. Kaya lang ay hindi hagip ng isip niya ang mga tungkol sa mga albularyo o manggagamot. Ngumiti na lamang si Tia Neneng. Kinagabihan nagsuka ang bunsong kapatid ni Johnny at nakita namin ni Tia Neneng na may kasamang uod ang nilalabas ng babae. Nakakadiri at nagtaasan talaga ang balahibo ko. Mukhang binarang nga ito at naiisip ko na may kinalaman sina Maria at Cristina sa pagkakasakit ng ina at kapatid ni Johnny. Nagtulong-tulong kaming buhatin ang kanyang ina at bunsong kapatid papasok sa kotse at dinala sa ospital. Subalit wala naman makitang kakaiba sa mga katawan nito base sa obserbasyon ng doktor.
Paliwanag sa amin ng doktor na simpleng kabag ang nararamdaman ng ina ni Johnny. Kaya tumitigas at humihilab ang tiyan nito. Samantalang sinisikmura naman si Monica na kapatid ni Johnny. Nirekomendahan na lamang ng doktor si Johnny ng mga dapat na inuming gamot ng mag-ina. Kahit paano ay tumigil ang pagsusuka at paghilab ng tiyan ng mag-ina. Kaya inakala ni Johnny na bumuti na ang kalagayan nito. Naisipan na niyang ibalik sa kanilang bahay ang mag-ina. Kaso noong bandang madaling araw ay nilagnat at sumakit ang ulo ng kanyang ina na parabang binibiyak ang ulo nito. Samantalang si Monica naman ay nilabasan ng mga tipaklong sa dalawang butas ng ilong nito. Kinalabit ko si Tia Neneng at ginising. Napasigaw ako sa sobrang gulat at naging daan yun para lumabas ng silid si Johnny. Subalit noong makarating siya sa silid, ay biglang nawala ang mga insektong lumalabas sa katawan ni Monica. Kaya kahit paano ay napanatag ang loob naming lahat. Inasikaso ni Tia Neneng ang ina ni Johnny. Binigyan niya ito ng isang basong tubig na may nakababad na kung anong halamang gamot. Pinainom niya ang tubig. At noong maubos ng ina ni Johnny ang laman ng baso, ay medyo bumuti ang kalagayan nito. Sa isang banda naman ay nakatulog si Monica sa kabilang kama. Hindi ko na matagalan ang hiwagang nararamdaman ko sa pagkakasakit ng mag-ina. Siguradong may ibang taong ginawan ng malaking atraso ng isa sa miyembro ng pamilya ni Johnny. Kaya nagkaroon ng matinding karamdaman ng ina at kapatid ng kaibigan ko. Kinausap ko sa labas ng silid si Johnny. Pilit ko siyang pinaaamin kung anong ginawa niya kina Maria at Christina at kung paano siya nakipaghiwalay sa mga ito. Kinukutuban na ako na may kinalaman sila sa nangyayari sa pamilya ni Johnny. Noong una ay nahihirapan siyang magpaliwanag sa akin at hindi niya malaman kung paano sisimulan, subalit pinakalma ko siya kaya lumakas ang loob niyang magsalaysay sa buong detalye. Ipinaliwanag ni Johnny masama ang naging paghihiwalay nilang tatlo. Isang araw ay nag-cross ang landas nilang tatlo sa gitna ng daan. Hindi inaasahan ni Johnny na mangyayari yon at ang masama pa ay nakita ni Maria na magkahawak ang kamay nila ni Christina at hustong humalik pa siya sa noo nito. Gusto sanang magpaliwanag ni Johnny kay Maria kaso ay sinugod sila ni Maria at kung anong masasakit na salita ang binitawan niya kay Christina. Dinuro-duro pa niya hanggang sa magkasampalan at magkasabunutan sila. Saglit na tumigil sa pagsasalaysay si Johnny at ramdam ko na mabigat sa kanya ang nangyari. Nagpakawala siya ng buntong hininga bago nagsalita. Ayon sa kwento niya ay pinilit niyang awatin. Wala siyang ibang mahingan noon ng tulong at walang katao-tao sa paligid. Hindi pa rin sila tumigil hanggang sa manlisik ang mga mata nila. Tumahimik silang dalawa at nagkatitigan na parabang naglalaban sila gamit ang isip. Kinabahan na si Johnny sa mga kasunod na nangyari. Bigla na lamang namilipit sa sobrang sakit si Christina na parabang tinutusok ang dibdib pababa sa tiyan nito. Samantalang si Maria naman ay sumuka ng napakaraming ipis. Namilog ang mga mata ko at halos tumayo ang mga balahibo ko sa buong katawan. Natakot si Johnny pero pilit niyang nilakasan ang loob bago siya himatayin. Alam niyang wala ng ibang paraan pero sinubukan niyang kausapin ang dalawa. Ipinagtapat niya kay Maria na si Christina ang kanyang nobya at ito ang kanyang minamahal. Pinayuhan niya si Maria na kalimutan na siya at wala na itong mapapala sa kanya. Biglang tumigil ang pagsusuka ni Maria at nawala din ang pagsakit ng tiyan ni Christina. Kaya lang ay pinanlisikan siya ng mga mata ni Maria. Kita niya ang puot nito na tumagos sa kaluluwa niya. Binantaan siya ni Maria na magbabayad sa ginawa niyang kasalanan at pagkatapos nun ay mabilis itong kumaripas ng takbo palayo sa kanilang dalawa. Simula noon ay hindi na siya nakita ni Johnny. Ipinagpatuloy ni Johnny ang pagsasalaysay. Lumipas ang ilang araw at may natipuhan na naman siyang babae na nagngangalang Dolores. Hindi na kaya ng konsensya niya na makipaglaro
Nakipaghiwalay siya kay Christina at sa puntong yun ay umiyak ito habang nagmamakaawa sa kanyang wag siyang iiwan at gagawin niya ang lahat para maayos ang relasyon nila. Pero buo na ang desisyon ni Johnny at kahit mahirap ay tinapos ni Johnny ang pakikipagrelasyon sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa ganoon katindi ang ginawa niyang pananakit sa damdamin ng dalawang dalaga. Kahit tama na nakipaghiwalay siya at malaki pa rin ang pagkakamali ni Johnny. Tinanong ko si Johnny kung nakonsensya ba siya sa ginawa niya at may bahagi ba sa puso niya na sinubukan niyang humingi ng tawad sa kanilang dalawa. Tumugon si Johnny. Nabanggit niyang naisip na rin niyang humingi ng tawad pero pinanghihinaan siya ng loob at pakiramdam niya ay hindi siya basta-basta mapapatawad ni na Maria at Christina. Sukdulan ng galit ng mga ito sa kanya. Sa loob ko noon ay natural na hindi siya basta mapapatawad sa malaking gulo at atraso na ginawa niya. Pinaglaruan niya at pinaasa sa wala ang mga babae. Sino ba naman ang babaeng mabilis maghihilom ang sugat at mabilis na lamang siyang patatawarin na parang walang nangyari? Nabuo sa isip ko na kung naduduwag si Johnny na humingi ng tawad ay ako na lamang ang gagawa ng paraan. Kinabukasan umalis ako sa bahay ni Johnny at kung ano-anong dinahilan ko para makalabas. Gusto ko sanang pumunta sa bahay ng dalawang dalaga nang makasalubong ko sa daan si Dolores na balot at halos kalahati lamang ng mukha niya ang kita. Bahagyang humangin at nakita ko na lapnos ang kapitak ng mukha niya. Napayukod siya at nagmamadaling naglakad pa iwas sa akin. Posibleng nahihiya siya at ayaw niya akong mag-usisa sa kung anong nangyari sa kanyang muka. Napakisap mata ko at naisip ko na hindi pangkaraniwan ang lapnos sa mukha nito. Iginala ko ang aking paningin at nasurpresa ako sa nakita ko. Ang dalawang dalagang sina Maria at Christina na nakasalubong ko sa daan at mukhang magkaibigan na sila ng mga sandaling yon. Bumati ako sa kanila at kinausap sila ng masinsinan. Ako na ang humingi ng tawad sa mga atraso ni Johnny at nabanggit ko na hindi niya sinasadyang masaktan ang mga damdamin ng dalawang dalaga. Ngunit sinupla ako ni Christina. Tinanong niya kung bakit ako ang humihingi ng tawad at hindi naman ako ang may kasalanan sa kanila. Ipinagdiinan niyang sinadya talaga ni Johnny na saktan sila para makahanap siya ng panibagong babaeng ipapalit sa kanila. Pinayuhan niya ako na wag problemahin ang karma ni Johnny. Pabayaan ko siyang mahirapan. Sa kabilang banda ay hindi rin tinanggap ni Maria ang paghingi ko ng tawad. Suhestyon niya na wag makialam at hayaan ko siyang magdusa sa kasalanan niya. Inamin niya na siya ang kumulam sa ina at si Christina ang bumarang kay Monica na kapatid ni Johnny. Bukod pa doon ay binarang din nila si Dolores bilang parusa sa pananakit ni Johnny sa kanilang mga damdamin. Pero masaya sila ni Christina. Lumakas pa ang kapangyarihan nila noong magkasundo at magsanib puwersa sila para bigyan ng leksyon ng kaibigan ko. Sa puntong yun ay wala na akong nagawa para kumbinsihin sila. Mag-aaksaya lamang ako ng oras at panahon ko kung patuloy akong makikipag-usap sa kanilang dalawa. Malalim na ang sugat na nilikha ni Johnny sa mga puso nila at tingin ko ay wala ng kapatawaran ng lahat. Bagsak ang mga balikat ko na bumalik sa bahay ng kaibigan ko at saktong pagdating ko ay inabutan ko si Tia Neneng na patapos na sa ritual na ginagawa niya sa ina ni Johnny. At mukhang bumalik ang dati nitong kulay. Kinabahan ako at tinanong ko siya kung paano niya napagaling ang ina ni Johnny. Nabanggit niya sa akin na mababang antas ang pangungulam na ginamit dito kaya madali niyang napagaling. Balak na sana niyang isunod na gamutin si Monica pero inabutan kami sa akto ni Johnny. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at mukhang galit na galit siya sa kanyang mga nakita. Noong madiskubre niya na albularya si Tia Neneng ay lalong sumiklab ang galit niya. Saglit siyang lumabas at pagkabalik niya ay may hawak siyang perang papel na sa tansya ko ay nasa ilang libo ang halaga. Ibinigay niya sa amin ang sahod at sinabing tapos na ang trabaho namin sa pamilya nila at pwede na kaming umalis sa bahay nila.
sapagkat hindi na niya kami kailangan. Binalaan siya ni Tia Neneng na magdahan-dahan ng pananalita at nawawalan na siya ng respeto sa amin. Binalingan ni Johnny ng tingin si Tia Neneng. Mawalang galang na po pero hindi ko po hahayaang gamutin ninyo ang pamilya ko. At baka mamaya ay unti-untiin mo silang papatayin. Hindi ko kayo dapat pinagkatiwalaan noong simula pa lang na humingi ako ng tulong sa inyo. Sumiklab ang galit ko kaya naman sumabat na ako sa usapan. Sinabihan ko siyang ipreno ang talipandas niyang bibig. Tinanong ko pa siya kung bulag ba siya at hindi niya nakitang gumaling ang kanyang ina sa pamamagitan ng panggagamot ng tiyahin ko. Dagdag ko pa na palibasa wala siyang pagkukusang alamin ng iba pang mga bagay-bagay dito sa mundo. At yung gusto lang niya ang masusunod. Kaya naging miserable ang buhay niya. Itinulak ako ni Johnny at bala ko sana siyang suntukin pero inawat kami ni Tia Neneng. Inisip ko na doon na matatapos ang argumento namin pero hindi nagpatalo si Johnny. Pinagtaasan ako ng boses ni Johnny. Sinabihan niya akong makapalang muka at walang utang na loob. Question pa niya ako. Kung sino ba ako noong hindi pa niya nakikilala. Isa lang daw akong mahirap na binata na walang sinabi sa buhay. Wala daw akong maipagmamalaking nobya sa kanya at kahit karangalan sa paaralan. Huwag daw akong umastang alam ko lahat ng mga pinagdadaanan niya. Sinabi niyang wala akong kwentang kaibigan. Mas pinapanigan ko pa ang mga huwad na manggagamot kaysa sa mga doktor na talagang may kaalaman sa medisina. Sinaway ko siya at sinabihang hindi huwad ang tiyahin ko. Umiling-iling siya sa akin sa kamuling nagsalita. Ang mas masakit pa, sa mga huling binitawan niyang mga salita, ay tinatapos na niya ang pagkakaibigan namin. Ayaw na niyang makita pa ang pagmumukha ko kahit kailan. Hindi na ako nagsalita pero gumilid ang mga luha ko bago ako lumakad kasama si Tia Neneng at kinuha lahat ng mga gamit namin. Hindi kami nagpahatid sa driver at nagmamadali kaming umalis sa bahay ni Johnny. Pagka-uwi ko sa bahay ay inabutan ko ang aking mga magulang sa mahabang lamesa. Ipinagtapat ni Tia Neneng ang nangyari at pinakita pa sa mga magulang ko ang perang binigay ni Johnny. Nagalit ang tatay ko at pinayuhan ako ng nanay ko na huwag makialam kung mamamatay man ang pamilya ni Johnny. Nabanggit ng nanay ko na ang lakas manumbat ni Johnny porkit mayaman siya. Malaking kawalan daw ako sa pagkakaibigan naming dalawa dahil ako ang parating sumasalo sa kanya kapag may problema siya at hindi ko siya iniiwan kahit kung minsan ay masama ang ugali niya sa ibang tao. Kapag namatay ang pamilya niya ay walang dapat sisihin kung hindi si Johnny. Siya na ang nangangailangan ng tulong ay siya pa ang may ganang magalit. Simula noong araw na yun ay hindi na kami bumalik ni Tia Neneng sa bahay ni Johnny. Pero hindi ko kinuha ang pera. Bagkus ay ibinigay ko lahat kay Tia Neneng na nakatulong naman sa kanyang pamilya. At hindi nagtagal ay natanggap siyang katulong sa bahay ng isang mayaman sa kalapit naming barangay. Lumipas ang ilang araw ay nabalitaan na lamang namin sa iba naming tsismosang kapitbahay na namatay na pala si Monica. Gayon din si Dolores. Kaya naman nakaramdam ako ng matinding pagkahabag kay Johnny. Isinantabi ko na muna ang tampo ko sa kanya. Kahit maraming masasakit na salita ang binitawan niya sa akin, ay hindi ko pa rin siya maiiwanan sa mga ganoong mabibigat na hamon sa kanyang buhay. Nagtungo ako sa bahay ni Tia Neneng at eksaktong wala siyang pasok noon. Nagmakaawa ako sa kanya na kung pwede naming tulungan si Johnny, lalo pat namatay na ang bunsong kapatid nito. Tinanong niya ako kung para saan pa at babalik kami. Nabanggit pa niyang hindi santo ang pera para ipamukha ni Johnny sa amin na mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa pakikisama sa ibang tao. Pinilit-pilit ko pa rin si Tia Neneng at siguro naman sa mga pagkakataong yun ay naisip na rin ni Johnny ang mga pagkakamali niya. Ngayong nawalan na siya ng mahal sa buhay. Kinonsensya ko pa siya kaya napilitan na siyang pumayag sa gusto kong mangyari. Nagpasalamat ako kay Tia Neneng. Pero bago pa kami umalis ay kinausap niya ako na humahanga siya sa akin sa pagiging matiisin ko.
Ipinagtabuyan na nga ako ni Johnny at pinakitaan ng masamang ugali. Pero heto at nag-aalala at nagmamalasakit pa rin ako sa kanya. Ngumiti ako at kahit paano ay gumaan ang loob ko. Paliwanag ko na hindi naman ako nagtatanim ng galit sa kahit na sino man. At saka hindi ko basta itinuring na kaibigan si Johnny, kung hindi kapatid na rin. Kadikit na siya ng bituka ko kaya kahit anong mangyari ay handa akong tumulong sa kanya sa oras ng pangangailangan. At hindi ko siya tinatalikuran kahit ilang beses pa kaming mag-away. Ganoon naman ang tunay na kaibigan. Karamay sa lahat ng pagkakataon. Nasabi ni Tia Neneng na maswerte si Johnny at may kaibigan siyang tulad ko. Lumabas kami ng bahay at tinungo ang bahay ni Johnny. Noong makita kami ng driver ay kaagad kaming pinapasok sa loob. Inabutan namin sa loob ang mag-iina at laking gulat namin nang makita ang naaagnas na bangkay ni Monica. Napakabaho ng katawan nito habang dilat ang mga mata at nakalawit ang dila. Samantalang ang ina ni Johnny ay nakaratay na naman sa kama at si Johnny ay nakatulala sa isang tabi na parang wala sa sarili. Noong lumapit kami sa kanya ay biglang tumulo ang mga luha ni Johnny at yumakap siya sa akin ng mahigpit. Humingi siya ng tawad sa mga masasakit niyang nasabi sa amin at nabanggit niya na naniniwala na siya sa barang at kulam, sapagkat nasaksihan niyang sumuka ng tipaklong si Monica at umihi ito na may kasamang buhangin bago ito malagutan ng hininga. Pinayuhan ko siyang ipalibing na namin ang bangkay ni Monica subalit tumawag ang tatay niya buhat sa abroad at darating ito sa kasunod na araw. Sa puntong yon ay sinabihan namin si Johnny na wag nang hintayin na makarating ang ama bago pa alisin ang bangkay sa kanilang bahay. Sumang-ayon si Johnny at pinagtulungan namin nila Tia Neneng pati ng driver na mailabas ang bangkay ni Monica. Noong makarating kami sa funeral parlor ay halos ayaw tanggapin ito ng mga imbalsamador. Subalit kinalaunan ay pumayag na rin sila. Sa kasunod na araw ay binurol sa bahay ng kanyang kapatid at doon mukhang isinunod na biktimahin si Johnny. Bumulagta ito sa sahig at nanginig ang buong katawan. Pagkatapos ay tumarak ang mga mata. Inalog-alog ko si Johnny at tinanong kung anong nangyayari sa kanya, pero hindi siya sumasagot. Nagsalita si Tia Neneng at inutusan nila kami ni Mang Rodney na pagtulungan buhatin si Johnny palapit sa kanya. Pinagtulungan namin ng driver na buhatin si Johnny palapit sa aking tiyahin. Hinawakan siya sa ulo ni Tia Neneng at umusal siya ng orasyon. Inutusan niya kami na huwag bibitawan ng mga bisig ni Johnny sapagkat magwawala ito. Ganoon nga ang ginawa namin at mahigpit namin itong hinawakan kahit napakalakas ni Johnny. Makalipas ang ilang sandali ay sumigaw si Johnny at parang nakukuryente ang kanyang buong katawan. Kasunod nun ay namilipit sa sakit ang kanyang tiyan at ulo. Humahagulgol siya. Nakikiusap si Johnny tanggalin na ang sakit na nararamdaman niya sapagkat hirap na siya sa pagpaparusa at ayaw pa niyang mamatay. Nasasaktan ako habang nakikita kong nahihirapan ang kaibigan ko. Maya-maya ay may kung anong espiritu ang sumanib sa kanyang katawan. Nanlisik ang mga mata niya at nagsalita siya sa boses ng isang babae. Nakilala ko yun bilang si Christina. Humalakak siya. Kinumusta niya si Johnny at pinapaalam na hanggang kamatayan ay dadalhin niya ang galit dito. Ginawa ni Johnny impyerno ang buhay niya. Kaya nararapat lamang sa isang katulad niyang salawahan ng maparusahan. Maya-maya ay nagwala si Johnny at tinig naman ni Maria ang umalingaw-ngaw. Nabanggit niya na kulang pa ang buhay ng kapatid ni Johnny pati ni Dolores bilang kabayaran sa mga kasalanan nito. Mas mabuti pa yatang patayin na rin ni Maria ang mga magulang ni Johnny para sama-sama na silang lahat. Nagpumiglas si Johnny at narinig namin ang tinig niya na humihingi ng tawad habang umiiyak. Alam niyang napakalaki ng kasalanan niya. Nagsisisi siya na sinaktan niya ang mga damdamin ng mga babaeng niligawan at naging nobya niya.
Sobrang parusa na ang ginawa sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya kung maaari ay tanggalin na sana nila Maria at Cristina ang kulam at barang. Sa puntong yun ay muling sumanib sa katawan niya ang espiritu ng dalawang dalaga at humahalakhak sila ng pagkalakas-lakas. Magkasabay nilang sinabing mas gugustuhin nila itong makitang mamatay kaysa sa mapatawad. Doon naglakas loob si Tia Neneng na kausapin ng dalawang dalaga. Nasabi niyang naipakita na rin ng mga dalaga ang bagsik ng kanilang kapangyarihan, gayon din ang masidhing pagpaparusa kay Johnny. Kaya kung may natitira pa silang awa at konsensya sa mga puso nila, ay alisin nila ang barang at kulam sa katawan ni Johnny para sa ikabubuti ng lahat at wag na silang mandamay ng mga inosenteng tao. Nagsalita si Maria at nasabing walang kapatawaran ang pagkakasala ni Johnny. Sumunod na nagsalita si Cristina. Hindi niya mapapatawad si Johnny sapagkat iniwan siya ni Johnny na mag-isa at winasak ang puso. Nagsanib puwersa sila ni Maria para sa iisang layunin. At kung ipagpapatuloy ni Tia Neneng ang pakikipaglaban, ay hindi siya aatrasan ng mga ito. Hindi siya magtatagumpay at hindi niya maililigtas ang buhay ni Johnny. Nagalit si Tia Neneng. Nagtaas siya ng boses at binalaan niya ang dalawang dalaga na kung hindi nila matatanggap ang paumanhin ni Johnny, ay mapipilitan siyang patayin silang dalawa. Nasabi niyang hihigitan niya ang kanilang kapangyarihan at kung kamatayan nilang dalawa ang paraan para mabuhay si Johnny, ay gagawin niya kahit maubos ang kanyang lakas. Umuusal ng orasyon si Tia Neneng. At dahil doon ay lumabas ang mga espiritu ni Maria at Cristina mula sa katawan ni Johnny. Kamuntik nang bumagsak sa sahig si Johnny at nawalan ng malay. Mabuti na lamang at umagapay ako at nasalo ko siya bago pa tumama ang ulo niya sa sahig. Namilipit ang aparisyon ng dalawang dalaga sa sakit at hapdi na para bang nahihirapan. Nilakasan ni Tia Neneng ang kanyang tinig at lalong sumigaw ng panaghoy ang dalawang dalaga. Lumipas ang ilang minuto ay biglang sumabog at naging usok ang kanilang aparisyon at kasunod nun ay nagkaroon ng malay si Johnny. Naliligo siya sa pawis at inalam niya kung anong nangyari. Napaupo sa sahig si Tia Neneng at saglit siyang nagpahinga sapagkat malaking enerhiya ang nagamit niya sa orasyon. Tumingin sa amin si Tia Neneng at nagwika. Nabanggit niyang napatay na ang dalawang dalaga at kinalap niya lahat ng nalalamang orasyon upang masira lahat ng mga instrumentong ginamit sa pangungulam at pambabarang. Nakawala na ang mag-ina ni Johnny sa itim na mahika. Kinakailangan lamang nilang makapagpahinga. Nawala ang sakit na nararamdaman ni Johnny at nagpasalamat siya kay Tia Neneng sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Inalalayan ko si Tia Neneng na makaupo at makainom ng tubig. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pinayuhan ni Tia Neneng na magtungo si Johnny sa mga susunod na araw sa puntod ng dalawang dalaga sapagkat sigurado siyang ililibing ang mga ito ng kanilang pamilya. Inutusan niya itong magtirik ng kandila at doon siya mismo humingi ng kapatawaran. Magsasalita pa sana si Tia Neneng nang biglang dumating ang ama ni Johnny. Kaagad siyang yumakap sa kanyang anak at pabaling-baling sa amin ang tingin kung anong nangyayari ng mga oras na yon. Maya-maya ay nagising ang ina ni Johnny at kahit nanghihina at sinikap niyang bumangon. Lumapit sa kanya ang asawa at niyakap din ito ng mahigpit. Matagalang madamdaming sandali ng pamilya bago namin pinagtulungan ni Tia Neneng na isalaysay ang mga nangyari. At matapos naming magsalita ay napaluha ang ama ni Johnny at humingi siya ng tawad sa kanyang asawa at anak sa mga pagkukulang niya sa mga ito sa mahabang panahong nagtatrabaho sa abroad. Nagtungo kaming lahat sa burol ni Monica at doon lalong naantig ang aking damdamin nang makita ko kung paano humagulgol sa pag-iyak ang mag-anak at kung paano ipinakita ni Johnny ang kanyang kahinaan at pag-amin ng kasalanan na dapat sana'y hindi madadamay ang kapatid niya. Pero huli na ang lahat sapagkat natikman niya ang malupit na parusa. Dumating ang araw ng libing ni Monica at dumalo ang ilang mga kaibigan at kamag-anak.
Matapos ang seremonya ay dumiretso kami ni Johnny sa puntod nila Maria at Christina, kung saan ipinagtirik namin sila ng kandila at doon ay ipinahayag ni Johnny ang dalisay niyang paghingi ng tawad, gayon din ang mga atraso niya sa ibang mga babaeng sinaktan at pinaasa niya. Bukod pa sa kanilang dalawa ay nagtungo din kami sa puntod ni Dolores, na pinanghinayangan ni Johnny sapagkat kung kailan na siyang natutong magmahal at nagbabalak na magbago, ay saka naman kinitil ang buhay nito. Yun marahil ang kalbaryo niya ng habang buhay, kaya naisip niya na ipangako sa sarili na kailanman ay hindi na siya mananakit sa damdamin ng mga babae. Nagpatuloy kami sa pag-aaral at sa paglipas ng panahon kung saan nakatapos na kami sa kolehiyo at makapag-apply ng trabaho, ay nagulat na lamang ako noong makita kong muli si Johnny sa aming bayan na isang ganap na pari. Napangiti ako at hindi ko talaga mapaniwalaan na ganoon na ang naging kapalaran niya. Minsan pa kaming nagkausap at nalaman ko na nagbalik loob siya sa Diyos, at bilang pagsasakripisyo, gayon din ang paghuhugas niya ng mga kasalanan upang malinis at mailigtas niya ang kanyang kaluluwa sa pagiging makasalanan, ay pumasok siya sa seminaryo at nag-aral ng mga doktrina at teolohiya. Nilabanan niya ang tukso at ibinigay niya ang kanyang pag-ibig para sa Diyos. Hindi na kailanman siya nagmahal na muli. Malaking-malaki na rin ang pinagbago ng kaibigan ko. Mas mahaba na ang pasensya niya at hindi na rin siya mapagmataas. Humanga sa kanya ang mga magulang ko at nawala na din ang masama nilang impresyon sa kaibigan ko. Naging mas malapit sila sa Diyos at tuwing araw ng linggo ay parati silang nagsisimba at nangungumpisal kay Johnny ng kanilang mga nagagawang kasalanan. Tignan mo nga naman, sinong mag-aakala na ang babaero kong kaibigan ay sa isang iglap ay magiging pari at instrumento ng Diyos upang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Masaya ako sa naging kapalaran ni Johnny, at kahit napakarami niyang tinalikuran at pinakawalan sa buhay niya, ay nanatili pa rin siyang matibay at talagang lumayo na siya sa dating imahe ng pagiging mapanakit na babaero. Marahil totoo nga ang kasabihang mahiwaga ang buhay ng tao. Lahat ng bagay ay pwedeng magbago at hindi mo masasabi ang iyong kapalaran. Dito po nagtatapos ang kwento. Sana ay may napulot kayong aral sa pakikipagrelasyon sa mga babae, gayon din sa pakikisama sa mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa iyo, Sir Eric. At sa mga